we are going to talk about the realm of faith, no? Ito po ay isang mundo rin na hindi natin nakikita. Actually, this is our subtitle, no? But before we go to our lesson proper, let's go and have a short review from last Sunday. Alam niyo po, there are Christians who are sincere, no? Talagang sincere sila. They go to church regularly. They attend Bible studies, nagpipray sila, tapos nagmi-minister sila. But still, they live a defeated life. Ibig sabihin, ng defeated life ay pwede kang Kristiyano pero nabubuhay ka pa rin sa pagkatalo. Hindi mo alam ang gagawin. It is because walang nagtuturo sa'yo that there's a world that is unseen, no? Ang alam mo lang, si Jesus namatay sa cross. Talagang alam mo rin siya sa iyong isip. Pero you do not know how to operate in the realm of the Spirit. Hindi mo alam yun, no? Kung paano mag-operate or paano mag-move sa mundo ng Espiritu. Last Sunday po ay pinag-usapan natin yung the word born again, or in other translation, born from above. Natatandaan niyo po, no? The word born again is an experience. It is not a religion, no? Pag sinabi mo sa kaibigan mo, ako born again ako, ibig sabihin, you experience God, no? You experience being born in the world of the Spirit. So, the term born again, in other translation, is born from above. Ibig sabihin, pinanganak ka sa Espiritu o pinanganak ka doon sa kaharian ng ating Panginoon. John 3:3 is this: I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Ibig sabihin nito, in the first thought that will come in our mind, ang unang kaisipan na sasagi sa ating kaisipan, na pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, ligtas ka na. Makikita mo na ang kaharian ng Diyos. Tama, di ba? Tama. Pero meron pang isang ibig sabihin yan. That unless you are born again, you cannot see the manifestations of the promises of God in your life, or the kingdom principle in your life. Kaya pwede, kung hindi mo to alam, ay hindi mo tatamasa, no? Hindi mo matatamasa ang benepisyo ng pagkakaisang Kristiyano, no? Kaya doon sa prayer na itinuro sa atin ng Panginoon, yung Thy kingdom come, your will be done on earth. Ibig sabihin, kunyari ang sitwasyon mo ay meron kang sakit, no? Para mong sinasabi, when you say, Lord, Thy kingdom come, your will be done, is whatever is happening in your realm or in your kingdom, let it be done in my situation. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi lang to basta, Thy kingdom come, Thy kingdom come, Thy kingdom come, na binibigkas mo pag nagpipray. Ang ibig sabihin nun, kung ano ang nangyayari sa iyong mundo, Panginoon, pangyarihin mo rin nawa sa aking sitwasyon. Because in heaven there is no sickness. In heaven there is no lack. Yun ang tinatawag natin na pumunta rito sa lupa, ang mga bagay na pangkaharian ng ating Panginoon. John 3:6, para dun sa mga bago, ngayon pa lang narinig itong series na ito para magkaroon kayo ng peg. What is of the flesh, or that which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Kapag ikaw ay isang beses lang pinanganak ka lang sa laman, hindi mo maiintindihan ang lahat ng mga bagay sa Espiritu. Hindi mo maiintindihan because the flesh cannot connect to the Spirit. The flesh cannot connect to the Spirit. Pagka meron pinapaliwanag sa'yo, ang pinapairal mo yung 5 senses mo. Yung 5 senses mo lang. Pagka ang iyong motto sa buhay, ang slogan mo sa buhay is to see is to believe. May hirapan ka niyan kapag pumasok ka sa mundo ng Espiritu. To see is to believe.
hindi ka aangat sa buhay mo. Baka pag sinasabi mong to see is to believe, ibig sabihin nun, hindi ka naniniwala sa Diyos dahil hindi mo siya nakikita. Pagka sinabi sa iyo ng kaibigan mo na hindi siya naniniwala sa Diyos dahil hindi niya nakikita, ganito lang ang isasagot nyo. So, wala kang utak. Bakit? Kasi hindi ko nakikita ang utak mo. Therefore, wala kang utak. Kasi hindi ko nakikita eh. Ganun lang ang isasagot ninyo. So, what is of the flesh is flesh, what is spirit is spirit. Kaya, kung gusto mong maunawaan ang the things of God, no? The things of God, you need to be born in the spirit. No? The flesh cannot connect. The flesh cannot connect to the spirit. No? Everything from God is stored in the spirit realm. No? Kaya nga pag sinabi sa iyo, kunyari, broke ka, sinabi sa iyo, oh, you are blessed, you are rich in Christ. No? Ibig niya sabihin, this is your position in the spiritual realm. Pero in the natural realm, ito ang nakikita mo. Ang sasabihin mo lang lagi, amen, I believe that. No? Pag sinabi mo, bless, wala nga akong pera, ganyan, di ba? Ini-example natin yon. Huwag kang titingin doon. Lagi mong titignan kung sino ka at kung ano ka sa sinabi ng salita ng ating Panginoon. Di ba? Senior ko sa inyo last Sunday, siguro mga ilang weeks, pagka tinitingnan ko yung aking wallet, nai-stress ako. Yun yung sa natural. Pero I stand and believe, who am I in the spiritual realm? I'm blessed, I'm rich, no? And then I call the manifestation of it to come into my life, no? So you will see that it changes, no? Heavens parang broke open kapag you stand in faith at nahuhulog yung mga pagpapala. Kaya dito sa mga kabataan dito, unti-unti alam ko bago ito sa inyong pandinig, pero unti-unti natin na huwag mag-rely sa ating understanding, na mag-rely it's good to be practical, but it's more and much better to be spiritual. To be spiritual. Magandang balance naman yan, pero kung lagi na lang ang ano mo, hindi, yung nakita ko, hindi, narinig ko, hindi, naramdaman ko, wala, hanggang doon ka na lang. Now, we will go to our lesson proper, no? The subtitle, of course, the second part of our series is, ganun pa rin yung ating title, but under that, lalagay natin yung title, subtitle natin, The World or the Realm of Faith. Ito ang mundo ng pananampalataya. So, I would like to give you this, yung as a springboard ng ating pag-aaral, Hebrews 11, verse 1. Pinili ko yung, GNT is Good News Translation, no? Yan po ang aking kinalakihang version. Ayan ang aking kinalakihang version. Kaya, bumabalik-balik ako dito sa translation na ito, no? To have faith is to be sure. Everybody say it with me. Sure of the things we hope for. To be certain of the things we cannot see. Notice the phrase, to be certain. Pag sinabi nating certain, sigurado, no? Sigurado tayo. Of the things we cannot see. If you can imagine it, kung ito'y kaya mong imaginein, it can be done. Kaya kung ang pagtingin mo sa iyong sarili, kasi meron naman tayong imagination of ourselves, di ba? Give you an example. Ang imagination mo sa sarili mo, wala ka, hanggang dyan ka na lang. Ayan, pwede mong it becomes your faith. Pwede rin naman sa isang banda, nakikita mo sa sarili mo, in 5 years from now, meron na akong kotse, meron na akong asawa, masarang pamilya, gano'n, no? Mataas ng aking sweldo. Yun yung tingin mo. If you can imagine it, it can be done. It can be done, no? Kaya yung imagination nyo,
Pag hindi nyo ginamit para sa Panginoon yan, gagamitin ng kaawayan. Gagamitin ng kaawayan. Pwede rin ang pananampalataya, pwedeng positive and negative. Alam nyo, what you hear from the Word, no? What you hear from the Word, from the world, no? It becomes your faith kapag lagi nating pinapakinggan ito. I have 2 pointers for today. Dinalawa ko lang para mas maunawaan natin ito. To go deeper in our study, no? Let us tackle 2 pointers to help us understand more about the subject of faith. If you're taking notes, you can put it there. Faith is based on knowledge. Faith is based on knowledge. Ang pananampalataya ay base sa ating kaalaman. Alam niyo ba kung bakit kayo naniniwala sa isang bagay? Kasi na-inform kayo eh. Tingnan niyo lang pag nagpupunta kayo sa mall. 'Di ba sa mall may mga nagde-demo, no? Kunyari may table doon, may ganito rin 'yun eh. 'Di ba? Medyo napadaan ka, napatigil ka. Sir, bili na kayo ng bagong lutuan na to. Ang unang reaction mo is this. Totoo ba yan? Yan, di ba? Pero, the more na nagpapaliwanag siya, yung countenance mo nagbabago. Alam mo ba, sir, pagka nagluto, alam mo ba yung lutuan natin sa bahay? Hindi mo alam, habang iniinit yun, sir, may aluminum yun. Tapos, ipapahigop mo, sir, sa anak mo. So, ininom na ng anak mo, sir, yung aluminum. Hindi mo ba, sir, alam na nakaka-cancer yun? So, ikaw, nagiging interesado ka na. Alam niyo, sir, itong lutuan namin, solid steel to, sir. Pag ginanon, sorry, gagas, pastor. Pagka ginanon mo to, sir, ibig sabihin, pag niluto mo to, pinainit mo, pag niyo susubong kay Pastor Ian, na-deform. Pag ininit mo to, sir, ininitan mo to ng sabaw, talagang iinit lang siya pero walang residue ng steel, sir. Alam nyo, ganito pa yan, sir. Pag nagluto ka, steel and against aluminum. Bago kumulo sa aluminum, sir, it will take you 10 minutes. Dito, sir, 2 minutes lang. Anong ibig sabihin nun, sir? Nakatipid ka sa gas. Katipid ka. Maya-maya, hindi mo alam, nakahawa ka na sa wallet mo. Magkano ba yan? Yan. It is because somebody informed you. Kaya lagi ko sinasabi ito sa inyo, hindi mo pwedeng paniwalaan ang isang bagay na hindi mo alam. Hindi mo pwedeng paniwalaan ang isang bagay na hindi mo alam. Kaya alam mo, mas meron kang natututunan ngayon kesa nandun ka lang sa bahay.